Tatlong dahilan para ngumiti. 3 reasons to smile. Alam ko kasi marami sa inyo depressed. Marami sa inyo may problema. Marami po sa inyo, alam ko, subsob sa trabaho. At madalas nakakalimutan ng ngumiti dahil napakaraming iniisip, napakaraming ginagawa at nabibigatan na sa buhay. These are 3 very simple reasons to smile once again. The first one, remember, smile because you have a life. Ngumiti dahil buhay ka pa. Tandaan po natin, ang buhay natin ay maiksi. Kung ikaw ay nagising, magpasalamat ka, ngumiti ka. Dahil may mga iba na hindi nagising ngayong umaga. Kung bukas magigising ka, the first thing that you should do is smile. Why? Because 1,000,000 people will not wake up tomorrow. And how they wish they can continue with their life. Kaya nga, pag nabubukas mo pang iyong mga mata, pag nakakatayo ka pa, pag nakakahinga ka pa, smile. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Pero saan ba natin inuubos ang ating oras at panahon? Tignan niyo po sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Focus on your life because it is the only life that you have. Amen? Ang malungkot na kwento, napakarami sa atin. Ano ang tinitignan? Ano ang pinapansin? Hindi ang buhay natin, kung hindi yung buhay ng iba. We keep on meddling on the business of other people. At yung mga iba pa nga dyan, pinupulis, binabantayan. Opo, alam ko, pag masama yung ginagawa ng iba, kailangan ituwid. But please, do not sacrifice your peace and happiness if these people want to continue with their bad life, with the bad decisions in their life. Kausapin mo, magpatulong ka sa mga ibang tao, gawin mo the best mo, pero do not forget to focus on your life. Kamukha po sa ating narinig na ebanghelyo. Tingnan niyo po kung anong ginagawa ng mga Pariseo at Eskriba. Wala nang ibang ginawa kung hindi magbantay sa ginagawa ni Jesus at ang kanyang mga disipulo. Yun ba ang hiling ng Diyos sa atin? Ang bantayan, ang pagkakamali ng iba? Kung nagkakamali ang isang tao, sinabihan mo siya, ginawa mo yung the best mo, and then hanggang doon na lang. Kung ayaw niya magbago, it is between him or her and with God. And to God. Tandaan mo yon. Nababasa niyo din po yan. Doon po sa sulat ni San Pablo sa mga tao na Thessalonica. Sinasabi niya, we should strive to live a quiet life, minding our own business. Anong ibig sabihin? Huwag kang pakialamero. Huwag kang pakialamera. Kung gusto nila, nasirain nila ang buhay nila, okay, that is their life. But how about your life? Before you start meddling with the life of others, the question is, have you taken care of your life? Have you lived your life to the fullest? Yung nga sa mga sarili mong problema, hindi mo pa naaayos. Pinapakialaman mo yung problema ng ibang tao. Di po ba? So, mind your own life. Take care of your own life. Focus on yourself first. Because life is short and brief. And death is sure to come. Waste your life only by doing God's will, being happy, smile. Yan po yung una. Dahil may buhay ka pa. Ngumiti. Pangalawa, ngumiti dahil may bagong oras at panahon. Smile because you have time. Kung iisipin mo, pag nagising ka sa umaga, ilang oras ang bago na nasa hinaharap mo? 24 hours. Those are brand new hours, brand new time given to you. At ano ang tawag natin sa kasalukuyan? If we translate it into English, it is the present. And what is the present? It is a gift. Hindi po ba? Ngumiti ka, matuwa ka, dahil binibigyan ka ng regalo ng Diyos. Ano yon? Oras at panahon. And ask yourself, where do you spend your time? Saan mo inuubos yung iyong oras at panahon? Alam niyo po, nalulungkot ako, no? Pag minsan, nagbabasa ako sa mga comments sa YouTube, sa Facebook, dito po sa ating mga homily. Meron talagang tao napaka-negatibo. Meron tao puro na lang galit, no?
Puro pangungutya. No? Nakakalungkot na napakaiksi na lang ng oras at panahon natin. Pero saan inuubos ng tao? Paglalabas ng kanyang galit. Alam ko naman po, hindi galit sa akin eh. Merong iba pang issue o problema sa buhay niya. Doon lang niya nailalabas eh. Kaya lang, di ba, nakakaawa, nakakalungkot. Yan yung nakakalimutan ng napakarami sa atin. Kala natin, forever tayong buhay dito sa mundo. Kaya naman, we take it for granted. Binabaliwala natin. At saan natin inuubos ang ating oras at panahon? Doon sa mga bagay na hindi nakakapagbigay sa atin ng tuwa at galak. Sa ating mga galit, sa ating mga sakit ng loob, sa ating mga pangamba. Please spend your time wisely. Habang nakikita mo pa na umaandar pa ang panahon sa iyong buhay, smile because God is giving you a gift, the present. And never compare yourself to others. Anong sabi nila? Comparison is the thief of joy. Pag tinitignan mong ibang tao, pag kinukumpara mong iyong sarili sa iba, mawawala ang iyong tuwa at galak. And never ever compare also your past to your present. Meron mga iba kasi sinasabi nila, buti pa noon, wala akong problema. Noon yun eh. Tapos na yun eh. Kahit na may problema ka ngayon, wag mong kalimutan, meron pa ring grasya. Hindi ka naman papabayaan ng Diyos na mabuhay na walang grasya. Dahil pag walang grasya, anong ibig sabihin? Patay ka na. Di po ba? Grace can only be available through time. Without time, you will never experience God's grace. That is why, be more thankful, be appreciative, smile, be happy, because you have time. Pangatlo at kahuli-hulihan, smile because you have a loving God. Umiti ka dahil meron tayong isang mapagmahal na Diyos. Minsan may mga tao na may problema. Naririnig ko po, sabi nila, Father, Diyos na lang kinakapitan namin. Father, yung salita na lang ng Diyos, yung homily niyo nagpapalakas sa akin. Tingnan niyo po yun, no? Kahit na sa mabigat, mahirap na sitwasyon, at least nakikita pa rin ang Diyos. At yun yung nagiging dahilan para lumaban, magpatuloy. Tayo ay nagpapasalamat. Dahil kung babasahin niyo sa Biblia, sabi nga, nung unang panahon, ang Diyos nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, nakita na siya, nalaman siya, sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. At kahit na wala, umakyat na sa langit ang ating Panginoon, buhay pa rin ang inang simbahan. Nandiyan ang mga pare, tumatayo, nagiging katawan ni Kristo para sa kanyang sambayanan. So God's presence is still alive, very much alive in our life. That is another reason to smile. Pag hindi mo na alam kung anong gagawin mo, pumasok ka sa simbahan. Maghanap ka ng pari. Buksan mo ang Biblia. Magdasal ka. Then smile once again. Tandaan mo na hindi ka pinapabayaan ng Diyos.
Mababasa niyo po sa Proverbs, a cheerful face gives joy to the heart. Anong ibig sabihin? Kung gusto mong sumaya, matuwa, umpisahan mo sa pagngiti. At binibigyan tayo ng 3 dahilan pa ng Diyos para matuwa, para ngumiti. Una, ang iyong buhay. Pangalawa, ang oras at panahon sa iyong buhay. At pangatlo, wag mong kalimutan, gaano man kahirap, kabigat ang buhay, may isang mapagmahal ng Diyos na hindi ka pinapabayaan. I hope you smile more so that you can become more happy. And this happiness can also be our way to holiness. A happy heart is also a holy heart. You can be holy by becoming happy. Ito po yung grasya na ating pinagdarasal sa ating misa. No? Na gaano mang kahirap ang buhay, gaano man kasakit ang ating mga pinagdaraanan, there is always a reason to smile. I pray that you would smile more so that you can become more joyful in doing God's will every day. Amen. Kung may isang bagay na palagi nating hinahanap at ninanais sa ating buhay, ito yung paano ba maging masaya. It is one of our desires as a human being to be happy. And there is nothing wrong about that. Amen? But the question is, what is the secret to happiness? Palagi din natin hinahanap yan. Paano ba tunay na maging masaya? And if you ask people, they would have different answers. Iba-iba ang pananaw ng mga tao pag tinanong mo paano ba maging masaya. Merong iba, sasabihin nila na ang kayamanan, pera, makakapagpasaya sa tao. Oo nga naman, mahirap sumimangot, mahirap maging malungkot kung meron kang 1 bilyon sa bangko. Mahirap umiyak kung ikaw ay namamasyal, nagtutur sa ibang bansa. Mahirap maging bad ang mood mo. Mahirap magkaroon ng bad mood kung nakasakay ka sa magandang sasakyan, naka-aircon ka. Pero meron mga iba magsasabi na ang tuwa, ang saya ay makukuha mo pag meron kang purpose o dahilan para mabuhay. Oo nga naman, kung wala kang ginagawa, nakaka-depress. Kaya nga yung mga ibang matatanda na retired na, umiiksi agad ang buhay, agad namamatay. Dahil minsan nalilito, ano pa kaya ang dahilan nila para mabuhay? Pag meron kang dahilan para mabuhay, kahit na may sakit ka, lalaban ka. At ito ang magbibigay ng lakas sa iyo. Di po ba? Merong iba, sasabihin nila na, kailangan mo ng isang magandang ugnayan, a meaningful relationship in order to be happy. Tama rin po yun. Kasi kahit na barong-barong lang ang iyong bahay, o kahit na isang kahit at tuka lang kayo, kung naman masaya kayo sama-sama sa inyong tahanan, ay makakaraos at makakaraos kayo. Pero, ang tanong, sino ba ang may tamang sagot? Allow me to share with you this very beautiful story that could help us to answer that question. Sabi po nung minsan, merong mag-asawa, 50 years na silang nagsasama. And they celebrated their wedding anniversary. Doon po sa party, biglang tinanong itong babae, did your husband make you happy? Napasaya ka ba ng iyong asawa? Ito pong lalaki, very confident. Dahil alam niya, ginawa naman niya lang ang lahat para mapasaya niya ang kanyang misis. Medyo pangiti-ngiti siya dahil alam niya kung anong sasagot ng kanyang asawa. Pero nung sumagot itong babae, lahat po ng mga nakikipag-party na bigla, pati itong lalaki na shock dun sa sinagot ng kanyang asawa. Dahil sabi niya,
hindi ako napasaya ng aking asawa. Pero tinuloy ng babae yung kanyang pagsasalita. Sabi niya, huwag kayo magkakamali. Itong asawa ko, mabuti yan. He is a good provider. Pero ang ibig ko sabihin, hindi nagdidepende sa kanya yung aking tuwa at saya. Dahil naiintindihan ko sa aking buhay na walang ibang makakapagpasaya sa akin kung hindi ang aking sarili. The woman said, I am responsible for my own happiness. And I choose to be happy in every situation. Kahit na nung wala pa kami o nagkaroon kami, pinili ko maging masaya. Nagkasakit ako, nagkasakit siya, naging malusog kami, malakas. Pinili ko maging masaya. Wala pa kaming bahay noon, nagkaroon kami ng bahay. Pinili ko maging masaya. Wala pang mga bata, dumating ang mga bata. Pinili ko maging masaya. Hanggang ngayon matanda na kami at meron kaming nararamdaman sa aming mga katawan. Pinipili ko pa rin maging masaya. What a very beautiful answer. Di po ba? How to be happy? You choose to be happy. You take responsibility of your own happiness. Pag dinepende mo ang iyong tuwa sa ibang tao, sa sitwasyon, sa bagay, mabibigo ka, malulungkot ka. You will be disappointed. But if you take charge of your own happiness, you will always be at peace. You will always be happy. It is a holy thing when you choose to be happy in not so beautiful situations. Isang din banal na pag-uugali. Pag pinipili mong maging masaya kahit na hindi maganda ang iyong kalagayan. At dyan din po natin makikita ang ugali ng ating Panginoon. Tinuturuan din tayo ng ating Panginoon kung paano maging masaya. Dahil ang buhay ng ating Panginoon dito sa mundo noon ay hindi naman naging madali. Napakarami din niya mga nakaaway. Napakaraming mga kumalaban sa Kanya. Napakarami niyang naranasan na pagsubok. Lalong-lalo na ang Kanyang pinagdaanan sa krus. Pero sa Kanyang paglalakbay, wala tayong narinig na pagrereklamo galing sa ating Panginoon. Because Jesus chose to be happy. And the Lord has a source of His happiness. It is His Father. Binitawan ng ating Panginoon ang mundong ito. Iniwanan niya ang lahat, pero palagi pa rin siya nakakapit sa Diyos Ama. At matuto tayo doon. Kung gusto mong maging masaya, kailangan matuto kang bumitiw. Pero kumapit ka sa pinagmumulan, pinanggagalingan ng lahat ng tuwa at saya. Remember, joy is a gift from the Holy Spirit. At ganyan din ang makikita natin sa buhay nitong banal na babae, si Santa Rita de Casia. Ang nakakamangha kay Santa Rita ay nagkaroon siya ng sugat na kamukha ni Kristo. Tinatawag nating stigmata. At dama niya ito sa kanyang katawan. Isang sugat na hindi naghihilom. At tiniis niya ito for 15 years. Could you just imagine suffering, pain, and a pain for 15 years? Pero nakayanan niya at naging matatag siya at naging masaya siya kahit na may nararamdaman siyang sakit. Bakit? Kasi palagi siyang nakakapit sa Diyos. At ang pagmamahal niya sa Diyos ang tumulong sa kanya para maging magaan yung kanyang pinagdaanan. Meron din ba kayong mga lungkot o sakit na pinagdadaanan? Matuto tayo sa ating Panginoong Jesucristo kay Santa Rita na piliin din nating maging masaya sa gitna ng ating mga pagsubok at huwag tayong bumitiw sa ating Diyos Ama. Dahil pag nakakapit ka sa Kanya, malapit na malapit ka, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Bibigyan at bibigyan ka niya ng tuwa at kapayapaan. Magtiwala tayo na walang ibang makakapagbigay ng tuwa sa iyo kung hindi ang Diyos. Binibigay na ng Diyos sa iyo ang grasya na maging masaya. Sana kunin natin ito, tanggapin natin ito, piliin natin ito, at hayaan natin manatili sa ating buhay. Yan ang sikreto ng pagiging masaya ngayon
at magpakailanman. Amen. May 5 turo si Padre Pio para ang ating buhay ay maging mas masaya at para tayo ay maging mas banal. Well, understand that if you want to be truly happy and holy, you need to be close to Jesus. And these 5 teachings from Padre Pio help us on how to be more close to Jesus, our Lord, our God. The more that we become close to Jesus, the more that we will become happier, the more that we will become holier. Amen? So the first advice of Padre Pio, go weekly to confession. Para po kay Padre Pio, ang pagkukumpisal po ay pagliligo ng kaluluwa. Sabi niya, confession is the soul's bath time. Kayo po, ilang beses po kayo naliligo sa isang linggo? Meron ba naliligo sa inyo ng once a week? O baka yung mga iba sa inyo naliligo once a month? Ang tanong ko, pag madalang ka lang maligo, ano yung amoy mo? Baka ikaw hindi mo napapansin yung amoy mo kasi sanay ka na. Pero tanong mo doon sa mga katabi mo, ano yung amoy mo? O kaya ano yung itsura mo? Pag hindi ka naliligo, baka punong-puno ka na ng dumi. Baka ang itim-itim na ng liig mo. So, the question is, if we do not go to confession, how does your soul smell? What is the appearance of your soul? Or, what is the experience of your soul not being cleansed? Opo, ang requirement lang sa atin, minimum sa ating mga Katoliko, you go to confession once a year. But it doesn't mean that when you do the minimum, that is the best. Amen? So minimum, you need to eat healthy thrice a day. Minimum, you need to drink water. Ilang liters po? Mga 1 to 2 liters in a day. Pero pag ginawa mo ba yung minimum sa katawan mo, sa tingin mo ba, yun na yung pinaka-the best, pinaka-maganda para sa pangangatawan mo? Di ba hindi? Binigay mo yung kakaunti. Ano yung output? Ano yung bunga? Kakaunti. Di po ba? But you give the best to your body will perform at its best. So, does apply to our souls, to your mind, to your heart. Ba't may problemang yung pag-iisip? Bakit masakit ang iyong loob? Bakit sa tingin mo ang bigat-bigat ng iyong kaluluwa? Baka naman hindi mo pinapaliguan. Baka naman kulang na sa linis yan. Kung nga po sa ating mga kwarto, di ba? Hayaan mo lang. Pagkatapos ng isang linggo, di mo namang ginagalaw, puno ng alikabok. Paano pa kaya yung kaluluwa, yung isip, yung puso, na araw-araw, may tumatakbo dyan, may dumadaan na masama. Yung mga ibang tao, sinasabi, Father, wala naman akong kasalanan. Yan yung pinaka-nakakatakot na ugali. Kasi, pag sinasabi mo yon, para na bang sinasabi mo, hindi naman ako mabaho eh. Hindi naman madumi yung bahay ko eh. Pero bakit sinasabi ng tao yon? Nasanay na siya. Pero ang hindi niya alam, umiiwas na yung mga tao sa kanya. Dahil nandidiri sila. Ayaw lang nilang sabihin. May we have the humility to go to confession. Go to weekly confession. So that your mind would be clear, your heart will be joyful, your soul will be clean, you will be more close to Jesus. What blocks you from coming closer to the Lord is your sins. Paano mo maaalis, malilinis ang mga kasalanan na yan? Go to confession. The second advice of Padre Pio for a happy and holy life, to be more close to Jesus, is go to daily communion. Go daily celebrate the Mass, the Eucharist. Sabi po ni Padre Pio, kahit na hindi tayo karapat-dapat sa Eucharistia,
Ang banal na misa ay regalo para sa atin. We are unworthy to receive God's body and blood. But God always invites us. At alam niyo po isang dahilan bakit yung mga ibang santo naging banal. Ang naging daan sa kanilang pagiging mabuti, ang Eucharistia. A lot of saints, if not all, were frequent mass goers. Lalong-lalo na po si Padre Pio. He was always celebrating the Mass every day. At kahit na po pinatigil siya ng Roma dahil they were doubting, nagdududa sila kung totoo nga yung stigmata niya. Sumunod po siya. He did not fight the decision of Rome. He was very faithful. He was very obedient. But despite the fact that he cannot celebrate the Mass publicly, he said it privately. So walang mintis yung kanyang debosyon sa banal na misa. And because of that going to Mass daily, he really experienced God's love. Walang ibang makakapagbago sa iyo kung hindi ikaw at ang Diyos. Para mo babaguhin ang iyong sarili sa pamamagitan lang ng inspirasyon at grasya galing sa Diyos. And the quickest way that we can receive God's grace, God's inspiration, is always through the Mass. Amen? The Word of God inspires us. The body and blood of Christ fills us with His grace. If you want your life to be miraculous, then receive the miracle of the Eucharist. The simple bread becoming the body of Christ, the simple wine becoming His blood. So that is the second. Go to Mass daily. Third, Padre Pio said that we must examine our conscience every evening. Ang pagsusuri daw po ng budhi o ng konsensya, sabi ni Padre Pio, gumamit siya ng larawan, ay parang isang negosyante na nangungwenta nung kanyang benta, nung kanyang negosyo pagkatapos ng isang araw. Tinitingnan daw po ng negosyante kung siya ba ay tumubo o kung siya ba ay nalugi. Bakit ginagawa daw po ng negosyante yon gabi-gabi? Para malalaman niya kung kinabukasan ano ang gagawin niya para mapabuti niya at para mas kumita pa siya sa kanyang negosyo. My dear friends, remember that the end of our life, God will also ask us that question. What have we done with our life here on earth? Have we become fruitful or are we just barren? Have we just wasted our time here on earth? Hindi mo mapapalabong ang iyong buhay kung hindi mo yan sinusuri. Amen? Kung gusto mo maging mas mabunga ang iyong buhay, kailangan mo pag-aralan ano ba ang iyong ginagawa araw-araw. My dear friends, it is very important to listen to our conscience. Why? Because the conscience is the voice of God in the soul. Imagine if you always listen to God in your soul. That is your conscience. Wow! Your life will be very successful. Listen to your conscience, the voice of God in your soul. Your life will become a lot happier, a lot peaceful. Amen? Fourth, Padre Pio said that we should read spiritual books daily. Sabi po nila na mga eksperto, kung magbabasa ka lang araw-araw for 15 minutes or maybe for 10 minutes, do that every day. After 1 year, magiging eksperto ka daw dun sa kung ano yung binabasa mo. If you read books daily, you will become you will become a lot better than 99% of all people. Yung mga mayayaman po,
the 1% rich. Isa pong ugali nakita nila dyan, madalas po sila'y nagbabasa. Wealthy, rich people, successful people, read. Kaya nga, kung gusto mo din na ikaw ay magtagumpay sa buhay espiritualidad, kailangan din magbasa ka. Sabi po ni Padre Pio, nangingilabot daw siya. Pag naiisip niya merong tao, hindi binabasa ang banal na libro. Dahil, pag hindi mo binabasa ang banal na kasulatan, naliligaw ka. Mawawala ka. At sigurado magwawala ka. Remember, my dear friends, the meaning of Bible, spell Bible, B-I-B-L-E. It means basic instruction before leaving earth. Understand that. Ano ang gagawin natin dito sa mundo bago tayo umalis, bago natin makaharap ang Diyos? Nandyan na, nakasulat na. And the Bible is available to us. Online, written, pero nasaan po yung inyong mga Bible? Nandun lang sa taas ng inyong mga altar, puno ng alikabok. Walang kwenta ang salita ng Diyos kung hindi natin pakikinggan, uunawain, at isa sa buhay. So, what are you reading? Or maybe, who are you listening to? Because what you read, what you listen, affects your mind, affects your soul. Amen? Last, fifth teaching of Padre Pio is to do daily mental prayer twice. Daily mental prayer twice. Magdasal tayo twice a day. Sabi po nila, pag nagmimisa daw si Padre Pio, tumatagal po ng 3 oras. Kaya yung mga tao, umaalis. Bakit ang tagal po nagmimisa ni Padre Pio? Dahil habang nagmimisa po siya, tumitigil siya. Ba't siya tumitigil? Kasi nagninilay siya. Talagang nagdadasal po siya pag siya'y nagmimisa. At yan po yung hindi maintindihan ng mga tao. What does meditation do to our souls? When you meditate, you listen closely to God, you look at God, you focus on the grace of God. And when you meditate, it is there that we experience profoundly, beautifully, the love of God. Kaya nga, pag wala ka na nakikitang maganda sa buhay mo, tumigil ka. Pikit mong mata mo. Makinig ka, huminga ka ng malalim. Buksan mo lang ang isip mo sa Diyos. Alisin mo muna ang tingin mo at ang isip mo dyan sa iyong mga problema. And just focus on God. Ano po ang sabi ng Diyos sa Biblia? Just be still and I will fight for you. Hindi mo maririnig yon, hindi mo maunawaan yon at hindi mo matutuklasan na kinakausap ka ng Diyos. Kung isip ka na ng isip, kung nag-aalala ka na nag-aalala. The best weapon that we have against our fears, against our worries, is prayer. Amen? So, pray, meditate, experience the love of God so that you will be strengthened, and with that strength you can overcome whatever problems you have in your life. Padre Pio has become one of the greatest saints in our modern times. Pero naging banal po siya, hindi dahil sa aksidente lang. Yan ang problema na napakarami sa atin. Merong ninanais na mabuti at maganda, pero gusto nila aksidente lang. Ayaw nilang maghirap, ayaw nilang magpagod.
But remember, my dear friends, all of the best things, all of the most beautiful things in life needs a lot of effort. Amen. Even having a holy life, even being happy in life, even being happy in life, it needs a lot of effort. Yes, we receive God's grace. We are blessed by God. But we must do our part. You must do your part. Amen. If you want to have a happy life, a holy life, just like Padre Pio, then follow his advice. Go to weekly confession. Examine your conscience every night. Go to communion daily. Read spiritual books daily. And pray twice a day. The more that we do this, the more that we become closer to Jesus. And being close to Jesus, our way, our truth, our life, we will be blessed immensely. And just like Padre Pio, we would experience miracles abound. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.